Hello everyone! Welcome back dito sa aking channel and today's vlog. I-share ko lang sa inyo kung paano nga ba tayo manghiram or paano tayo umutang sa CTBC Bank. So I think marami na sa inyo yung nakapanood sa mga previous vlog ko noong 2021, 2022 hanggang 2024. Sinishare ko sa inyo kung paano nga ba umutang dito sa CTBC Bank, ano yung mga requirements, ano yung mga eligibility criteria para makahiram dito. So ngayong 2025, syempre, tuloy-tuloy pa rin na nagpapautang yung CTBC Bank ng personal cash loan. Kaya ngayon i-update natin kung ano nga ba yung mga requirements at yung mga eligibility criteria para makautang nga kayo dito. Okay? So, dito sa CTBC Bank, may mga eligibility criteria for salaried individual, for salaried individuals na nagtatrabaho sa mga call center industry, at para sa mga self-employed individual, sa mga doctors or employed doctors, at for self-employed doctors and consultants. So, magkakaiba yung eligibility criteria, kaya isa-isahin natin yan at yung mga requirements nga. Pero bago ang lahat mga beshies, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, abay may good news ako. Kasi sa bawat video na ina-upload ko nga, ako ay nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. So ang kailangan nyo lang gawin mga beshies, i-comment nga kung ano yung napanood mo, i-like yung video, at ako ay mamimili via YouTube comment picker kung sino yung mabibigyan natin sa ating cash giveaways. Maaring magbigay ako ng 1,000, 500, 200, or 100 pesos. Disclaimer, try or apply at your own risk. So going back, ito nga yung salary stretch loan for individuals. So CTBC Bank salary stretch loan for individual is a short-term or mid-term multi-purpose unsecured loan for salaried and self-employed segments. So unsecured, ibig sabihin, wala itong collateral, walang guarantor, at wala din itong co-maker. Nakabase lang talaga kung magkano yung i-approve ng CTBC Bank doon sa mga requirements nga na isubmit mo. Kung saan ka nagtatrabaho, kung kasama ba sa top corporation or non-top corporation, or malaki ba yung sahod mo, matagal ka na ba sa pinagwo-workan mo, ano yung position mo, di ba? So for salaried individuals, ito nga yung mga eligibility criteria. Dapat po yung edad ay between 23 and 65 years old upon loan maturity, at with a minimum gross monthly income of 15,000 for bankers and 20,000 for non-bankers, and working within the bank serviceable area. At marami yung nagtatanong dito na, Miss Yana, ano ba yung 15,000 for bankers at 20,000 na minimum gross monthly income for non-bankers? So, itong 15,000 na minimum gross monthly income ng mga gustong umutang sa CTBC Bank kapag kayo ay nagtatrabaho sa bangko. At 20,000 naman ang gross monthly income, yung sa eligibility criteria ng mga pwedeng umutang nga dito sa CTBC Bank kapag hindi kayo nagtatrabaho sa mga bangko or sa mga nagpapautang din. Okay? Must have at least 6 months work tenure with current employer or a total of 2 years working experience including work on a regular permanent status. With office and homeland line and or mobile number, must be a Filipino citizen. Qualifications may vary subject to the bank terms and policies. So kagaya nung sinasabi ko nga, na hindi porket pumasakat sa eligibility criteria at hindi porket may mga requirements ka, ay maaprubahan talaga yung loan mo. So subject for bank policy and terms pa rin. Okay? So, para naman sa mga salaried individuals na nagtatrabaho sa call center industry, ito yung eligibility criteria. Must be between 23 and 65 years old upon loan maturity pa rin, with a minimum gross monthly income of 25,000 and working within the bank serviceable area. So, sa mga hindi nagtatrabaho sa call center industry, ang sahod ay 20,000 lang pwedeng makahiram. Pero, kapag ikaw ay nagtatrabaho sa call center industry, sa mga BPO, ang minimum gross monthly income ay 25,000 pesos. So, mas mataas yung eligibility criteria pagdating nga sa sahod kapag tayo ay nagtatrabaho sa mga BPOs or call center industry. Must have at least 1 year work tenure with current company or a total of 2 years and employed in the call center industry.
with office and home landline and or mobile number, must be Filipino citizen, qualifications may vary subject to the bank terms and policy pa rin. At para naman sa mga self-employed, ang eligibility criteria nga must be between 25 and 65 years old upon loan maturity. So kung sa mga employed, pwedeng umutang yung mga nag-edad ng 23 years old. Sa mga self-employed naman, dapat po yung edad ay 25 lang hanggang 65 years old upon loan maturity with minimum gross monthly income of 20,000 and working within the bank serviceable area. Kaya lang kasi, mas malaki pa rin talaga yung chance na maaprubahan yung loan application nyo kapag yung minimum gross monthly income ay at least 50,000, at least 100,000, or nasa 6 digit. Have a business registered in existence of operation for at least 3 years for service industries or 5 years for trading and other industries. Kailangan din meron tayong office and home landline or mobile number. Must be a credit card holder, must be a Filipino citizen. So kapag ikaw ay self-employed tapos gusto mong umutang sa CTBC Bank, dapat meron tayong existing credit card. So kapag empleyado or employed, salaried individuals, okay lang umutang sa CTBC Bank kahit wala tayong existing credit card. Pero kapag employed, kailangan meron daw tayong existing credit card. Itong self-employed requirements, halos same lang din naman dito sa employed doctors at for self-employed doctors and consultants na yung edad ay 25 hanggang 65 years old upon loan maturity with minimum gross monthly income of 25,000 pesos and working with bank serviceable area, employed with the current employer for at least 2 years on a regular permanent status. Same lang din. Dapat may landline or mobile number. So ito naman yung mga requirements na kailangan yung isubmit. For salaried individuals, including those in call center industries, sa mga empleyado, okay? Ang kailangan nating requirements, syempre yung completely filled out application form. Pwede nyong makuha ito sa branch mismo ng CTBC o di kaya kung meron kayong kakilala na agent, pwede nyo ring i-request sa kanila yung application form or pwede nyo ring i-download sa CTBC Bank site or website. Dapat din meron tayong company ID front and back yung isa-submit natin with 3 specimen signature, 1 month latest payslip, proof of billing under current address. Itong POB po, dapat naka-address ito kung saan kayo nakatira. May mga iba kasi na nagtatanong like, Miss Yana, paano yan? Nakatira lang ako sa magulang ko or nakatira lang ako sa bahay ng kapatid ko or nagbo-boarding lang ako. Paano yan? Wala akong proof of billing. Okay? Wala akong electric bill, wala akong water bill. So kung ganun yung case, okay lang naman na walang nakapangalan sa inyo, pwede nyong gamitin yung proof of billing na nakapangalan sa landlady nyo, sa landlord. Pwede rin yung nakapangalan sa magulang mo, nakapangalan sa kapatid mo, basta doon ka nga nakatira. Photocopy of 1 valid government issued ID. Yung valid government ID natin, na front and back pa rin yan, with 3 specimen signature at yung signed data privacy notice and consent form. So ito naman, itong signed data privacy notice and consent form, makukuha nyo pa rin ito sa CTBC Bank, sa mga branches nila. Pwede kayong mag-inquire doon or pwede nyo ring makuha or ma-request sa agent kung meron kayong kakilala. So, original copies of the documents will be required prior to loan release. Okay? And then, para naman sa mga self-employed, ito yung requirements. Application form pa rin. Siyempre, hindi nawawala yan. Photocopy of 2 government-issued IDs with photo and signature. Dito naman, 2 valid government IDs yung hinahanap kapag kayo ay self-employed. Unlike sa mga salaried individuals nga na isang ID lang. Pero kapag self-employed, 2 valid government ID yung hinahanap. Photocopy of an expired certificate of registration from the Department of Trade and Industry. Okay? And then, any of the following proof of income, pwede yung bank certificate of at least 6 months ADB or yung latest 6 months bank statement or yung audited financial statement, optional naman ito, and yung BIR form 1701 or 1702, optional pa rin yan. At hindi nawawala dito yung photocopy of latest 2 months credit card statement. Kasi isa nga sa mga eligibility criteria para makahiram dito sa CTBC Bank, yung mga self-employed, dapat merong existing credit card. So, ang requirements or kasama sa requirements, 2 months credit card statement, photocopy of the face of credit card,
photocopy of billing under current address, at yung list of 3 suppliers and 3 customers, at yung signed data, privacy notice, and consent form. So, for employed doctors naman, halos same lang din yung completely filled out application form, yung photocopy of company, hospital ID, photocopy of Professional Regulation Commission, PRC ID or proof of renewal, at yung photocopy of latest 1-month payslip, photocopy of credit card, bank clearance or certificate if applicable, at yung photocopy of proof of billing under current address. So, yun lang naman mga beses yung mga kailangan yung tandaan dito sa CTBC Bank. At pwede kayong makahiram dito ng 30,000 hanggang 1 million. So, malaki yung pwedeng mahiram dito sa CTBC Bank at pwedeng bayaran sa loob ng 1 year to 3 years or 12 months hanggang 36 months. Like 12 months, 18 months, 24 hanggang 36 months. And pagdating sa interest rate dito sa CTBC Bank, napaka-competitive lang din naman yung interest rate. At ang maganda dito talaga ay fast approval. Napakabilis yung pag-process nila ng loan application. Minsan 2 araw lang pwedeng ma-aprubahan ng inyong loan application. Yung 1 araw pa nga pagka-submit mo ng inyong loan application, yung mga requirements mo, pwedeng maaprubahan sa loob ng 1 araw lang kapag kompleto talaga yung mga requirements mo. At kapag tinawagan ka for CI at tinawagan din yung employer mo para sa CI or para sa employment verification, ay natatawagan agad-agad, sumagot agad-agad, pati ikaw sumagot ka agad-agad sa CI, ay possible talaga na maaprubahan yung loan application natin sa loob lamang ng 1 araw. So, kaya lang naman tumatagal yung pag-process ni bangko sa mga loan application natin kasi kapag tinatawagan ka, hindi ka matawagan. Kaya mahirap ka matawagan or mahirap matawagan yung employer mo. Kahit in-email pa nila yung employer mo, hindi pa rin sumasagot. So, kaya naman sa application form, lagi kong ina-advise na kapag magsagot kayo or kapag sagutan nyo yung application form, huwag nyong kalimutan na laging ino-note sa taas yung best time to call. Kahit saang bangko kayo utang, kung nag-check kayo sa application form, walang nakalagay na best time to call, inot mo sa pinakataas ng application form mo yung best time to call para yun yung time na tatawagan ka ng representative ni bangko at para makasagot ka agad-agad para nga sa CI. At syempre, ganun din sa employer mo, sa HR nyo. Pwede mong hingan yung email address nila or yung corporate email address at yung landline nila. So, inform mo na lang din sila na meron kang application at i-entertain na lang nila yung tawag galing sa bangko. At ito yung lagi ko pang ina-advise sa mga merong close or pinakancel na credit card or sa mga may mga inutangan before na matagal bago nakapagbayad. I mean, yung tipong nagkaroon pa ng agreement kay bangko bago nila mabayaran yung kanilang utang. Agreement dahil nga nag-post due na or inabot na yung 3 years tapos hindi pa nakakabayad. Then, nagkaroon na lang sila ng agreement na babayaran niya na lang in installment or one-time payment, ganyan. So, kung sakali na hindi maganda yung naging payment nyo sa kahit saang bangko kayo umutang or kapag meron nga kayong pina-close or pina-cancel na credit card, lagi nyong hingan yung clearance certificate or bank clearance certificate. So, dun kasi sa clearance certificate nakalagay na talagang fully paid ka na at wala ka ng obligation na babayaran or wala ka ng obligation doon sa bangko na pinagkakautangan mo. Pag uutang tayo, lagi nating ina-attach doon sa mga requirements yung clearance certificate para walang reason na ma-decline pa yung loan application natin. Kasi kung nakita ni bangko na meron kang pina-close or pina-cancel na credit card or meron kang utang na hindi maganda yung naging payment mo, possible talaga na ma-decline yung loan application natin, lalong-lalo kapag wala nga tayong mailagay na bank clearance certificate. Kasi nga, meron tayong tinatawag na CMAP, na itong CMAP po ay samahan ng iba't ibang mga nagpapautang kagaya nga ng bangko. So, isang click lang kay CMAP, makikita agad-agad yung details ni client kung meron siyang good credit standing or negative credit history. So, kapag meron kang negative credit history, ito yung possible na maging reason para ma-decline agad-agad yung loan application natin. Kasi may mga naging experience ako before, like,
hindi sila nagde-declare na meron pala silang pina-close or pina-cancel na credit card or meron pala silang mga nautangan before na hindi naging maganda yung naging payment nila. Ngayon, agad-agad pag-submit ng kanilang loan application, declined agad nga. Kasi meron palang nakita sa CMAP. Kaya nga ina-advise ko, kahit saang bangko kayo utang, kailangan na meron itong clearance certificate kapag meron nga tayong close or canceled card or kapag meron kayong mga inutangan before na hindi maganda yung naging payment nyo. Okay. Ayan lang yung mga tips natin at ayun yung mga kailangan yung tandaan kapag uutang nga kayo dito sa CTBC Bank. And yun nga yung mga iba't ibang tips natin kapag gusto nyong umutang sa ibang bangko, hindi lang naman dito sa CTBC Bank. So, kung gusto nyong umutang dito, pwede kayong mag-direct mismo sa mga CTBC Bank branches, then mag-inquire kayo regarding nga dito sa salary stretch loan na ino-offer ng CTBC Bank or kung meron kayong kakilala na agent. Pero, make sure lang mga beshes or mag-ingat po tayo sa mga ahente kasi may mga iba na nagpapanggap lang na agent daw or accredited loan specialist or agent ng iba't ibang mga bangko, hindi lang naman sa CTBC Bank, pero yun pala, hindi scammer pala. So, mag-ingat po tayo sa scam. So, kapag umuutang tayo or kapag nag-submit tayo ng mga requirements ng mga application natin sa agent, wala pong bayad yan. Kasi yung mga iba ay humihingi sila ng bayad. Okay? So, wala pong bayad ang pag-a-apply natin. Kahit sa agent tayo magpa-assist, walang bayad yan. Kasi yung mga agent naman ay nagkakaroon din sila ng konting commission kapag na-approvehan yung loan application nyo. Kaya wala po talagang bayad. Kaya mag-ingat po kayo sa scam na nanghihingi ng bayad kapag ina-assist kayo. Kasi minsan, baka scammer talaga yan, gagamitin pa yung mga documents mo or yung mga requirements mo sa mga hindi maganda yung mga documents mo. Okay? So, yan lang. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!